The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When John the Baptist heard in prison of the works of the Christ, he sent his disciples to Jesus with this question: Are you the one who is to come, or should we look for another? Jesus said to them in reply, Go and tell John what you hear and see. The blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, deaf hear, the dead are raised, and the poor have the good news proclaimed to them. And blessed is the one who takes no offense at me. As they were going off, Jesus began to speak to the crowds about John. What did you go out to the desert to see? A reed swayed by the wind? Then what do you go out to see? Someone dressed in fine clothing? Those who wear fine clothing are in royal palaces. Then why do you go out? To see a prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, Behold, I am sending my messenger ahead of you. He will prepare your way before you. Amen, I say to you, among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In Tagalog, mas maganda yung tanong na, ikaw na ba? Ikaw na ba? Are you the one? You have to understand the context. That John the Baptist and Jesus were cousins. They were cousins. Can you imagine what is in the mind of John the Baptist? The difficulty to accept that his cousin is the Savior. It is difficult to imagine that your cousin is a God-made man. Kaya yung tanong, ikaw na ba? Di po ba, no? Mahalaga yung tanong na yon. You have to understand this. Wrong expectation leads to frustration. Wrong expectation leads to frustration. Pag mali ang expectation mo, talagang mabibigo ka. Di po ba, no? Yung mga, anong tawag doon? Yung first time na magkikita sa date, eyeball ba yun? Eyeball? Mag-eyeball, di po ba, no? Magkita tayo. Ha? Noon, telepono lang yan. Wala namang video yan, di po ba, no? So, hindi mo talaga alam ang mukha ng kadate mo. Mag-eyeball tayo. Magkita tayo sa greenbelt. Ang suot ko ay green. Ikaw ang suot mo, green. Di ba ba? O kaya, ako nakapula ako. Ano po? Kadalasan din nila sinusuot yung sinabi nila. Para pag nakita nila, pangit. Hindi sila lang mga, ha? Ay ngayon, at least, may video. Pati nga ng mukha mo, no? Pero, marami pa rin ang nabibigo. Bakit? Ang ganda sa profile, pangit sa tunay, di ba ba, no? Kaya nga yung iba, sorry for the words, bakit ba profile mo aso? Di ba? Ha? Hindi mo mapakita mukha mo? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, parang walang masamang expectation. What do you expect to see in the desert?
Of course, it's an arid place. Puro bato, puro buhangin, tuyo, di ba? Don't expect you will find an orchard in the desert. It's a desert. But I do not know if you know this, that there are more people die in flood in the desert than the snake bites. Hindi mo inaasahan, bumabaha pala sa desyerto. Kaya nung kami ay nag-pilgrimage, di sa hindi inaasang pagkakataon, bumaha. Yung aming guide, Muslim yun, Muslim. Ha? Nakita niya yung baha. Ang sabi niya sa akin, Father, please pray, please pray. Sabi ko ba, kanino? Di ba? Kanino? Sa alam mo? Di ba? Hindi ko naman naintindihan, natakot sila sa baha. Kasi mas maraming ang namamatay sa baha kaysa sa anumang dahilan sa desyerto. There are things we do not know in the desert. That's why Jesus was asking, what do you expect? People wearing in fine clothing? No. Don't make a wrong expectation. But how do you expect God will come? That's a bigger and difficult question. The first reading says, God will come and save us. Yan ang nakatatak sa isip mo. Darating ang Diyos at ililigtas tayo. Pero hindi mo alam ano itsura ng Diyos. Hindi mo alam. Tayo, pinalaki tayo, ng anghel ay may pakpak. Hindi po ba? Ano? Pinalaki ang yan ang itsura ng anghel. Pero nung nagpakita si Gabriel kay Maria, may pakpak ba? I'm sure wala. Matatakot ang bata na nakakita ng lalaki na may pakpak, di po ba? Ano? At pag sinabing, nililiman siya ng banal na espiritu. Si Maria ay nagkatawang tao, nililiman ng banal na espiritu. Anong mukha ng banal na espiritu? Ang mukha na nababasa natin ay isang kalapati. Isang kalapati. Ngayon, naintindihan natin, pero noon hindi. Na sinabi kay San Jose, ang babae ay nagbuntis, nililiman ng espiritu. I'm sure pumasok sa isip ni San Jose, ano ito, mangingitlog o manganganak? Kasi, ang alam mo, ang espiritu ay ibon. Di po ba? There are things they do not know that we know today, that it finds us easier to understand than the people during those times. The second reading says, be patient. Be patient. Mahalagang mahalaga yon. Mahalagang mahalaga yon. When you talk about Advent, be patient. Focus your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Because there are so many disturbing things that is happening and that will happen that will distract you. Sabi nung isa, hindi ako umatid ng reunion, Father. Ngayon, hindi na ako umatid ng reunion. Nakakasama ng loob. Diba? Puro reunion ng Pasko. Hindi na ako umatid. Sabi ko, ano naman masama loob? Ha? Kasi, pag nagkwentuhan, ang kwentuhan, saan sila nagpunta? Saan sila nagbakasyon? Mayayaman sila. Anong ikukwento ko? Wala akong pera. Ang pinupuntahan ko lang, kundi kusina, sala, o kwarto. Wala akong makikwento. Ang higit sa lahat, Father, ang nakakainis, tuwing nagkikita kami, ang tanong lang nila palagi ay, kailan ka mag-aasawa? Di ba, Bakit ba kailangan itanong yun? Ha? Pwede namang kumusta ka, hindi po ba, Hindi yung, anong pakialam mo kung mag-aasawa ako o hindi? Di po ba,
Anong kinalaman ng Pasko sa pag-aasawa ko? Di sabi ko, itanong mo rin, kailan ka mamamatay? Di ba? Para parehas, di ba? Para parehas. Mga minamahal na masyado tayong pakialamera sa buhay ng ang buhay. Ang Pasko ay hindi tungkol sa atin. Ang Pasko ay tungkol sa pagkatawang tao ng Diyos. Let us fix our eyes on Jesus, not on ourselves. Yes, today, if you are working, you can talk about bonuses, 13-month. Someday you will retire. Someday you will retire. You cannot talk about it anymore. You cannot talk about salaries, work, nothing. Pagtanda nyo, ang pag-uusapan nyo na lang, anong blood sugar mo? Anong maintenance mo? Di ba? Yun na lang ang pag-uusapan. Tanggapin natin, mga minamahal na kaya tayo malungkot. We are so distracted and we miss the real essence. Ang tanong, ikaw na ba? Mahalaga yun, di po ba? No? Mahalaga yun. Hindi natin tinatanong. Sabi ko nga, sa Pasko, wala namang moratorium. May mga namamatay, may mga nagkakasakit. Ngayon, nagdadasal kami kasi yung kapatid ng sister-in-law ko, coma, may aneurysm, ano po. And I can empathize how she is feeling. Why? She just lost her husband early this year. Namatayan ka ng asawa, at sabi ko nga, ang pinakamalungkot ay hindi yung may namatay, hindi yung lamay. Ang pinakamalungkot, yung unang araw ng Pasko. Nawala kang kasalo. Nawala kang kasalo. Kung may kasalo ka man, hindi yon ang inaasahan mo. Maraming kasal. Marami ring misa sa patay. Sabi nung isa, benefactor namin, sabi niya, nagigilty ako, Father. Sabi ko, bakit? Ay kasi nung sinabi ko sa Diyos, Lord, huwag mo nang pahirapan ng asawa ko. Kung kukunin mo na. Ano po? Maya-maya namatay. Guilty siya. Sabi ko, feeling ko, Father, kasalanan ko. Sabi ko, hindi namamaalam ang patay. Hindi humingi ng permiso. Payagan mo man yan, hindi ko mamamatayan, mamamatay na yan. Di po ba, ano? Kung gusto mo yan patayin at hindi pa mamamatay, hindi yan mamamatay. Di po ba? Sadyang ang buhay ay mahiwaga. Kaya, ikaw na ba? Ang pwede rin tanong, ngayon na ba? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, I hope we have grown. I hope we have grown. I hope we have matured. I hope we are no longer little children who simply awaits gifts. Ang habol lang ng mga bata sa Pasko ay regalo. Regalo lang. Nakita mo sa news, yung nagkakaroling sa kalsada, ang binigyan nung nagbigay ng tindera, 3 piso. Binato sa kanya yung 3 piso. At sabi, ano yan? Grabe, ano? Inaasahan, no? Nangaroling ka. Malaki makikita mo, di ba? Ano? Nagbigay nga ako na Skyflakes doon isang pulubi, dyan sa Bendia. Binato sa akin pabalik. Ang sabi sa akin, anin ko yan? Napahiya ako. Ako napahiya. Di ba ano? Iba nang nanghihingi ngayon.
Ano sabi ng mga bata pagkatapos ng isang Pasko sa dati kong parokya? Sabi ko, kumusta? Sagot ng mga bata, mahina, Father, mahina. Kayo, anong laman ng inyong Pasko? Di ba? But when you mature, you are no longer the recipient. Hopefully, you are the one who gives. And if you have an aging mother, they ask for money. Not for themselves, but for their apos. Anak, bigyan mo naman ako ng pera. At wag mo sasabihin, hingi kayo ng hingi. Hindi sa kanya yan. Sa kanyang apo yan. Diba? Na nung tayo maliliit, nakinabang din tayo sa ating lolo at lola. Do not forget. Do not forget. Kaya tayo malungkot, kaya tayo nabibigo, mali ang ating mga pag-iisip. My dear friends, Christmas is never about food because someday you can no longer eat. It's not about money because someday you will retire and you will be jobless. My dear friends, my brothers and sisters, and I say this to children, please, as Christmas approaches, don't send your gifts to your mother. Don't send your gifts to your father. Visit them. Visit them. Ano pa? Bisitahin ninyo. Huwag kayong masyadong busy. Rejoice. Gaudete Sunday. We are called to rejoice. Not on the things we can hold, but on what we can keep in our hearts. Visit. Visit. Habang kayo nakakabisita, bumisita kayo. Hindi yung pag kayo namatay. Ha? At pag may dumalaw na paru-paro, ay si ate. Ay si lola. Pati yung paru-parong walang kinalaman, kinuha mo pa. Di po ba, no? Wag. Paru-paro si lola yan. Tumigil kayo. Ano po? Walang kinalaman ng paru-paro sa kaluluwa ng kamag-anak ninyo. Di po ba, no? Visit them. Wrong expectation will always lead to frustration. Sabi nga ng isang OFW, ang tagal yan nagtrabaho sa ibang bansa. You know that I do mission work to our OFW. Umuwi siya. Ang tagal niyang nagtrabaho sa ibang bansa. Nag-ipon siya. Nung siya'y umuwi after 10 years, bit-bit niya ang mamahaling gamit. At pag-uwi niya sa kanila, ang tanong sa kanya ng nanay niya, sino ka? Sino ka? Bakit? Meron ng demensya ang nanay niya. Sabi niya, Father, ayaw tumigil ng luha sa mata ko. Sapagkat sayang ang inipon mo na ang pagbibigyan mo ay hindi ka nakilala at wala na palang halaga. Treasure the moment. Brothers and sisters, treasure the moments. Ikaw na ba? Mas masakit na tanong, sino ka? Amen. Going back to what I've said, ikaw na ba yan? Mas masakit yung tanong, sino ka? But 14 years ago, almost 15, when our father was sick and dying, the question was, kompleto na ba kayo? Kompleto na ba kayo? And I said, opo. Nagpa-picture kami, kompleto kami.
After that, natulog siya at tapos na. There are questions that really needed to us. And sometimes asking the wrong questions would lead us to frustration. Brothers and sisters, again, Christmas is never about food. It's never about drinking. It's never about gifts. It's never about Christmas carols nor Christmas decors. It's about Christ who came so that He can walk with you regardless of. So fix your eyes on Jesus. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.